Ang amoy ng kamatayan ay hindi kailanman malilimutan. Ito ay may kakaibang tamis, masangsang at nanunuot hindi lamang sa bawat siwang ng isang silid, kundi pati na rin sa pinakailalim ng alaala. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mundo ng krimen, may mga kwentong nagsisimula sa ingay, isang putok ng baril, isang sigaw para sa tulong. Ngunit meron ding mga kwentong isinilang mula sa katahimikan, isang katahimikang nabasag lamang ng isang karumal-dumal na lihim na dahan-dahang gumapang palabas, dala ang isang amoy na magiging hudyat ng isang trahedya. Ito ang kwento ng isang babaeng simple lamang ang pangarap, ang mahalin at maging tapat. Ngunit sa kanyang paghahanap, natagpuan niya ang isang pag-ibig na binalot sa kasinungalingan, isang relasyong magiging mitya ng kanyang maagang kamatayan. Sasamahan namin kayo sa paglalakbay sa isang kaso kung saan ang isang ordinaryong apartment sa Ormoc City ay naging isang tahimik na saksi sa isang brutal na krimen. Susundan natin ang bawat hibla ng ebidensya mula sa mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay, sa malamig na datos mula sa mga investigador hanggang sa pag-amin na yumanig sa lahat. Paano nga ba ang isang relasyong pinaniniwala ang wagas ay nauwi sa isang krimen na sinubukang pagtakpan? At paano ang isang pangakong binitiwan sa dilim ay naghatid ng walang hanggang kadiliman sa buhay ng isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng lubos? Halina't buklatin natin ang kaso ni Maribel Apostol, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at ang hustisyang hinanap sa gitna ng matinding panlilinlang. Enero ng taong 2019, sa lungsod ng Ormoc, isang lugar na abala sa pang-araw-araw na takbo ng buhay, ang sikat ng araw ay tila nagbabadya ng isa na namang ordinaryong araw para sa mga residente nito. Ang mga sasakyan ay nagdaraan, ang mga tindahan ay nagbubukas, at ang mga tao ay nagmamadali patungo sa kani-kanilang mga trabaho. Ngunit sa isang paupahang gusali sa isa sa mga abalang kalye nito, isang bagay ang hindi ordinaryo. Isang bagay ang sumisira sa normalidad. Isang amoy. Nagsimula ito bilang isang bahagyang singaw, isang bagay na iisipin mong amoy lamang ng basurang hindi nahakot o isang naligaw na hayop na namatay sa kung saang sulok. Para sa isang kapitbahay sa ikalawang palapag, ito ang unang pumasok sa kanyang isip. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang amoy ay hindi nawawala. Sa halip ito'y lalong tumitindi, nagiging masangsang at tila nanggagaling sa isang partikular na unit, ang apartment kung saan nakatira ang isang tahimik na babae. Ang amoy ay nanunuot na sa dingding, gumagapang sa ilalim ng mga pinto at naging isang hindi mapagkamalang hudyat na mayroong mali. Matapos ang ilang oras ng pagtitiis at lumalalang pangamba, napagpasyahan ng kapitbahay na ipagbigay alam ito sa may-ari ng gusali. Magkasamang umakyat ang landlord at ang nagrereklamong kapitbahay. Sa tapat ng pinto ng unit, ang amoy ay hindi na maikakaila. Ito'y nakasusulasok at mabigat. Kumatok sila ng malakas, umaasang may magbubukas. Tao po, sigaw ng landlord, ngunit tanging katahimikan ang kanilang natanggap na sagot. Muli silang kumatok, mas malakas, ngunit wala pa ring tumutugon. Dahil sa lumalakas na amoy at sa kawalan ng sagot, minabuti ng landlord na gamitin ang kanyang master key. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi, marahang pinihit at sa pagtulak ng pinto, isang mas matinding bugso ng nakasusukang amoy ang sumalubong sa kanila. Ang tanawin sa loob ay kasing gulo ng amoy na kanilang nalalanghap. Ang maliit na sala ay tila dinaanan ng isang buhawi. Nakabukas ang mga drawer ng aparador, ang mga laman ay nakasabog sa sahig. Ang mga damit ay nakakalat kung saan-saan, tila hinagis ng walang pakundangan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang imahe ang bumura sa lahat, isang katawan. Nakahandusay sa sahig ang isang babae, wala ng buhay at nasa estado na ng paunang agnas. Agad na umatras ang landlord, nanginginig at nasusuka. Mabilis silang tumawag sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Hindi nagtagal, dumating ang mga unang rumesponde. Ang lugar ay agad na idineklara bilang isang crime scene at kinordonan. Maingat na pumasok ang mga investigador, bawat hakbang ay may kasamang pag-iingat. Ang katawan ng biktima, base sa estado nito, ay ilang araw nang naroroon bago natuklasan. Habang sinisiyasat ang paligid, napansin nila ang dalawang mahalagang bagay na nawawala, ang cellphone at ang pitaka ng biktima. Sa unang tingin, ang motibo ay tila malinaw at simple, isang kaso ng pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Robbery with homicide, ang paunang teorya na lumutang sa isipan ng mga autoridad. Sa labas ng gusali, nagsimula ng magtipon ang mga usisero. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan, puno ng mga tanong. Sino ang babaeng biktima? Bakit siya pinatay? At ang pinakamalaking katanungan sa lahat, paano nangyari ang isang ganito kabrutal na krimen sa isang lugar na maraming tao nang walang sino mang nakarinig o nakapansin?
pansin. Sa loob ng apartment, masusing nagtrabaho ang mga forensic expert. Kinuhanan nila ng fingerprint ang bawat bagay na maaaring hinawakan ng salarin, mula sa doorknob sa mga gamit na nakakalat hanggang sa mga pader. Bawat detalye, gaano man kaliit, ay maingat na idinokumento, umaasang may isang hibla ng ebidensya na magtuturo sa kanila sa tamang direksyon. Sa pamamagitan ng mga dokumento at ID na natagpuan sa isa sa mga drawer na hindi gaanong nagalaw, kinilala ang biktima bilang si Maribel Apostol, 29 na taong gulang, tubong Baybay, Leyte. 2 taon na siyang naninirahan sa Ormoc upang magtrabaho sa isang travel agency. Sino si Maribel Apostol? Sa pagtatanong ng mga pulis sa kanyang mga katrabaho at kapitbahay, isang pare-parehong paglalarawan ang lumitaw. Si Maribel ay isang babaeng tahimik, halos hindi kumikibo at pribado sa kanyang buhay. Bihira siyang makitang lumalabas maliban na lamang kung papasok sa trabaho o pauwi na. Sa kanyang paglalakad, palagi siyang nakayuko, dala ang kanyang maliit na shoulder bag, tila ayaw na ayaw makatawag ng pansin. Sa trabaho, siya ay kilala bilang isang empleyadong masipag, maaasahan at mapagkakatiwalaan. Buwan-buwan, walang palya siyang nagpapadala ng pera sa kanyang ina at 2 kapatid na nag-aaral pa sa kanilang probinsya. Siya ang breadwinner, ang pag-asa ng kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng panlabas na anyo, may mga nakapansin sa isang bigat na tila palagi niyang dinadala. May mga pagkakataong nagyayaya ang kanyang mga kasamahan para sa isang simpleng hapunan pagkatapos ng trabaho, ngunit palagi siyang tumatanggi. Pagod ako o marami pa akong gagawin ang madalas niyang dahilan, ngunit para sa ilang malalapit sa kanya, nararamdaman nilang may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang mga pag-iwas. Tila may isang kalungkutang nakakubli sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi niya kayang ibahagi kanino man. Sa loob ng 2 taon, mag-isa siyang nanirahan sa apartment na iyon. Ngunit ayon sa landlord, hindi siya palaging nag-iisa. May isang lalaking madalas dumalaw sa kanya. Minsan, sa gabi ito dumarating at kinabukasan na umaalis. May mga pagkakataon ding nagtatagal ito ng ilang araw. Sa simula, hindi ito pinansin ng mga kapitbahay. Ito ay isang karaniwang eksena sa isang paupahan. Ngunit sa mga linggo bago matagpuan ang kanyang bangkay, may mga nakapansin na tila may nagbago. May tensyon na namumuo sa loob ng 4 na sulok ng apartment ni Maribel. Para sa mga investigador, ang kaso ay nagsimulang maging komplikado. Kung ito ay simpleng pagnanakaw, bakit walang palatandaan ng sapilitang pagpasok o forced entry? Ang pinto ay hindi sinira, ang mga bintana ay nakakandado mula sa loob. Habang pinag-aaralan nila ang crime scene, isang konklusyon ang naging malinaw. Ang pumatay kay Maribel ay hindi isang estranghero. Ang salarin ay isang taong kilala niya, isang taong pinagkakatiwalaan niya, isang taong malayang nakakapasok sa kanyang tahanan at sa kanyang buhay. Dito ang anggulo ng robbery with homicide ay nagsimulang gumuho at isang mas personal at mas madilim na motibo ang nagsimulang mabuo. Ang investigasyon ay lumiko mula sa paghahanap ng isang magnanakaw patungo sa paghahanap ng isang taong malapit sa puso ni Maribel. Sa pag-usad ng investigasyon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw mula sa mga testimonya ng mga kapitbahay at ng landlord. Ang misteryosong lalaking madalas makitang kasama ni Maribel. Ayon sa kanila, ang lalaki ay madalas dumating ng nakauniporme, isang uniforme ng security guard. Kadalasan ay hating gabi na ito dumarating, marahil pagkatapos ng kanyang duty. Sa mga mata ng mga kapitbahay, sila ay tila isang normal na magkasintahan. Nakikita silang magkasamang kumakain, sabay na namimili sa kalapit na tindahan at naglalakad na magkahawak kamay. Ngunit sa likod ng tila normal na pagsasamang ito, may mga gabing naririnig nila ang pagtatalo, mga sigawang hindi nila maintindihan na sinusundan ng malalakas na kalabog. Hindi nila ito pinansin sa pag-aakalang ito ay karaniwang tampuhan lamang ng 2 taong nagmamahalan, isang away na magiging maayos din kinabukasan. Hindi nila alam na ang mga sigawang iyon ay mga hudyat ng isang papalapit na trahedya. Gamit ang mga deskripsyon mula sa mga saksi, sinimula ng pulisya na suriin ang mga CCTV camera sa mga establishmentong malapit sa apartment. Sa isang maliit na tindahan sa kanto, nakuha nila ang isang malinaw na larawan ng lalaki. Isang security guard na sa pamamagitan ng masusing pag-verify ay kinilala ng pulisya bilang si Ricky Bulaong, 36 na taong gulang, isang security guard na nakadeploy sa Ormoc mula pa noong 2016.
At sa paghuhukay ng mga investigador sa kanyang background, isang kritikal na impormasyon ang lumutang, isang impormasyong magiging susi sa pag-unawa sa buong trahedya. Si Ricky Bulaong ay hindi binata. Siya ay may asawa at 2 anak na nasa elementarya na nakatira sa Tacloban. Dito ang larawan ay biglang naging napakalinaw. Si Maribel Apostol, ang tahimik at masipag na babae na lumayo sa kanyang pamilya para sa isang mas magandang kinabukasan, ay nahulog sa isang relasyon sa isang lalaking mayroon ng sariling pamilya. Isang relasyong binuo sa loob ng 2 taon na pinaniwalaan ni Maribel na totoo at tapat. Ang anggulo ng simpleng pagnanakaw ay tuluyan ng ibinasura. Ang kaso ay hindi na tungkol sa pera o material na bagay. Ito ay naging isang kuwento ng pag-ibig, panloloko at pagtataksil. Sa puntong ito, si Ricky Bulaong ay hindi na lamang isang person of interest. Siya na ang pangunahing suspek. Lalong lumalim ang investigasyon nang magsimulang magsalita ang iba pang mga saksi, partikular na ang isang katrabaho ni Maribel na pinagkatiwalaan niya sa mga huling araw ng kanyang buhay. Ayon sa katrabahong ito, ilang araw bago matagpuan ang bangkay, si Maribel ay pumasok sa trabaho na umiiyak at halatang balisa. Sa wakas, ibinuhos niya ang bigat na matagal na niyang dinadala. Ikinuwento niya kung paano niya natuklasan ang katotohanan na si Ricky, ang lalaking minahal niya at pinag-alayan niya ng 2 taon, ay may asawa at mga anak. Ang pagtuklas na ito ang gumuho sa kanyang mundo. Sinabi raw ni Maribel sa kanyang kaibigan na kinompronta niya si Ricky. Hiniling niya na tapusin na nila ang kanilang relasyon. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya. Ayon sa kaibigan, nagbanta si Maribel na kung hindi siya iiwanan ni Ricky at babalikan ang kanyang pamilya, siya mismo ang magtatapat sa asawa nito ng kanilang lihim na relasyon. Ito ay hindi isang pananakot na ginawa dahil sa galit, kundi isang desperadong hakbang ng isang babaeng nais ng itama ang isang pagkakamali. Ngunit ang kahilingang ito ni Maribel na para sa kanya ay ang tamang gawin ay tila isang sentensya ng kamatayan para kay Ricky. Ayaw umano nitong pumayag. Nagmakaawa itong huwag siyang iwan ni Maribel at huwag sirain ang kanyang pamilya. Ang testimonya ng katrabaho ni Maribel ay sinuportahan ng isa pang mahalagang ebidensya, ang CCTV footage mula sa kalapit na tindahan. Sa recording, kitang-kita si Ricky Bulaong na pumasok sa apartment ni Maribel bandang 9:00 ng gabi, isang araw bago matagpuan ang bangkay. Kinaumagahan, nakita siyang lumabas ng mag-isa. Ang kanyang mga kilos ay kapansin-pansin. Nagmamadali, mabilis ang lakad at palaging tumitingin sa paligid na tila may iniiwasan. Pagkatapos noon, hindi na siya muling bumalik. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimula ng magkabit-kabit. Dumating ang resulta mula sa forensic analysis na nagsilbing huling pako sa kabaong ng depensa ni Ricky. Ang mga fingerprint na nakuha mula sa doorknob ng apartment, sa isang baso sa lamesa at sa iba pang mga gamit ay tumugma sa fingerprint ni Ricky Bulaong. At ang pinakamatibay na ebidensya sa lahat, may natagpo ang DNA sample sa ilalim ng mga kuko ni Maribel. Nagpahiwatig ito na nanlaban siya, na kinalmot niya ang kanyang atakante bago siya malagutan ng hininga, at ang DNA na iyon nang isinailalim sa pagsusuri ay tumugma sa DNA ni Ricky Bulaong. Unti-unti naging malinaw na ang pagkawala ng pitaka at cellphone ay isang palabas lamang, isang desperadong pagtatangka na iligaw ang investigasyon at gawing mukhang isang ordinaryong krimen ng pagnanakaw ang nangyari. Gamit ang lahat ng matibay na ebidensyang ito, wala nang duda ang pulisya. Isang operasyon ang agad na inilunsad. Natunto nila si Ricky Bulaong sa mismong lugar kung saan siya nagtatrabaho, sa kanyang duty post bilang isang security guard. Sa harap ng maraming tao at sa gitna ng pagkabigla ng kanyang mga kasamahang gwardya, si Ricky Bulaong ay dinakip. Ang mga posas ay ikinabit sa kanyang mga kamay. Para sa mga nakakakilala sa kanya bilang isang tahimik at magalang na gwardya, ang eksena ay tila imposible. Sa interrogation room sa una, maring itinanggi ni Ricky ang lahat ng paratang. Kalmado niyang sinabi na 1 linggo na ang nakalipas mula noong huli siyang nagpunta sa apartment ni Maribel. Wala raw siyang alam sa nangyari at nagulat na lamang siya nang madawit ang kanyang pangalan. Ngunit ang kanyang depensa ay parang isang bahay na gawa sa baraha. Mabilis na gumuho ng ilatag ng mga investigador ang lahat ng ebidensya sa kanyang harapan. Ipinakita sa kanya ang larawan mula sa CCTV kung saan malinaw ang kanyang mukha, papasok at palabas sa apartment sa mismong mga kritikal na oras. Isinalaysay sa kanya ang testimonya ng mga kapitbahay na nakarinig ng kanilang pagtatalo.
Ipinakita sa kanya ang resulta ng fingerprint analysis at ang panghuli ipinaalam sa kanya ang tungkol sa DNA na nakuha mula sa mga kuko ni Maribel. Habang nakaupo sa harap ng mga investigador, ang kanyang tapang ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ng luha. Ang bigat ng katotohanan at ang bigat ng kanyang kasalanan ay hindi na niya kayang pasanin. Sa huli, sa gitna ng mga hikbi, umamin siya. Inilarawan niya ang nangyari noong gabing iyon. Dumalaw siya kay Maribel upang pakiusapan itong muli. Ngunit buo na ang desisyon ng babae. Paulit-ulit na hinihingi ni Maribel na tapusin na nila ang lahat, na piliin ni Ricky ang kanyang tunay na pamilya kung hindi ay siya na mismo ang magbubunyag ng kanilang lihim. Para kay Ricky, ang ultimatum na iyon ay ang katapusan ng lahat. Hindi lamang ng relasyon nila ni Maribel, kundi pati na rin ng kanyang pamilya at reputasyon. Sa gitna ng galit, takot at desperasyon, nawalan siya ng kontrol. Sa kanyang salaysay, iginiit niyang hindi niya intensyon na patayin si Maribel. Nais lamang daw niya itong takutin, patahimikin at ipakita na siya pa rin ang may kontrol sa sitwasyon, ngunit ang kanyang pananakot ay nauwi sa karahasan. Sa gitna ng kanilang pagpapambuno, nasakal niya ito. Nang makita niyang duguan at hindi na gumagalaw si Maribel, nataranta siya. Ang takot na mahuli ang pumalit sa kanyang galit. Sa pagpapanik, naisip niyang gumawa ng isang eksena. Ginulo niya ang silid, kinuha ang pitaka at cellphone ni Maribel upang magmukhang pagnanakaw ang motibo. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis, iniwan ang katawan ng babaeng minsan niyang minahal sa pag-aakalang walang sino man ang makakatuklas sa kanyang ginawa. Ngunit nagkamali siya. Ang kanyang pag-amin, bagamat emosyonal, ay hindi makapagpapabago sa katotohanan. Isang buhay ang nawala dahil sa kanyang mga kamay. Sa gabing iyon, formal na naitala ang kanyang confession. Si Ricky Bulaong, ang gwardyang pinagkatiwalaan ng marami, ay nahulog sa sarili niyang hukay ng kasinungalingan at kasalanan. Matapos ang kanyang pag-amin, tuluyan nang isinampa ang kaso laban kay Ricky Bulaong. Dahil sa malinaw na relasyon nila ng biktima at sa mga sirkumstansya ng krimen, hindi na ito itinuring na robbery with homicide. Ang kasong isinampa ay qualified homicide na sa ilalim ng batas ay katumbas ng parricide dahil sa kalikasan ng kanilang relasyon. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay mabilis na lumutang sa korte. Sa paglilitis, sinubukan ng kanyang depensa na igiit na walang intensyon na pumatay, na ito ay nangyari lamang dahil sa bugso ng damdamin. Ngunit ang argumento na ito ay hindi sapat upang pagaanin ang kanyang hatol. Ang mga ebidensyang pisikal, ang mga fingerprint, ang CCTV footage, ang DNA at ang mga testimonya ng mga saksi ay nagsilbing isang matibay na pader na hindi niya kayang wasakin. Ang kanyang sariling pag-amin ang nagselyo sa kanyang kapalaran. Noong taong 2022, si Ricky Bulaong ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng reklusyon perpetua o pagkakakulong na hindi bababa sa 30 taon. Ngunit higit pa sa hatol ng korte, isang mas mabigat na dagok ang sumalubong kay Ricky. Nang mabalitaan ng kanyang pamilya sa Tacloban ang buong pangyayari, nabalot sila ng matinding kahihiyan at pagkabigla. Ang kanyang asawa na matagal nang niloko ay tuluyan ng lumayo at iniwan siya. Ang kanyang mga anak na minsan ay buong pagmamalaking ipinagmalaki ang kanilang ama bilang isang security guard ay natutong itakwil siya kahit sa kanilang murang edad. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pinakaiingatan ni Ricky, ang kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon at ang kanyang kalayaan. Lahat ay naglaho dahil sa isang pag-ibig na itinago at isang kasalanang hindi na maitatama. Samantala, dumating ang ina ni Maribel upang sundan ang kaso ng kanyang anak. Sa harap ng korte, sa gitna ng kanyang pagluluksa, ibinahagi niya ang isang bagay na nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa desisyon ni Maribel na tapusin ang relasyon. Ayon sa kanya, bata pa lamang si Maribel, matindi na ang galit nito sa konsepto ng pagtataksil. Minsan nang winasak ng kanyang sariling ama ang kanilang pamilya dahil sa pagkakaroon nito ng ibang babae, ang sugat na iniwan ng karanasang iyon ang humubog sa pananaw ni Maribel sa pag-ibig at katapatan, kaya't naiintindihan niya kung bakit pilit na kumakawala ang kanyang anak mula sa isang relasyong alam niyang mali. Tila isang malagim na kabalintunaan na ang mismong bagay na pinakakinasusuklaman niya ang naging bitag na hindi niya naiwasan.
Ang hinangad lamang daw ni Maribel ay isang tapat at totoong pagmamahal, ngunit ito rin ang nagtulak sa kanya sa maagang kamatayan. Sa huli, ang hustisya ay nakamit para kay Maribel Apostol. Ang salarin ay nasa likod na ng mga rehas at pagbabayaran niya ang kanyang kasalanan habang buhay. Ngunit ang sugat na iniwan ng trahedyang ito sa dalawang pamilyang sangkot ay hindi na kailanman lubusang maghihilom. Ang kwento ni Maribel ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi dapat nakaugat sa kasinungalingan. Ito ay isang paalala na sa bawat lihim na itinatago may kaakibat na panganib na maaaring sumira hindi lamang sa isang relasyon kundi sa mga buhay. Ang pagpili ni Maribel na gawin ang tama, na itigil ang isang pagkakamali kahit na masakit, ay isang kilos ng katapangan. Isang desisyon na sa kasamaang palad ay nagkakahalaga ng kanyang buhay. Ang kanyang maikli ngunit makabuluhang kwento ay mananatiling isang aral, isang babala tungkol sa mapanirang kapangyarihan ng panlilinlang at isang testamento sa isang babaeng simple lamang ang pangarap ngunit nagpakita ng hindi pangkaraniwang paninindigan sa gitna ng isang pag-ibig na naging dahilan ng kanyang katapusan.